Kailangan alam nyo to kasi pag chronic hepatitis B, meron kayong dapat gawin para malaman kung may Hepa B, paano gagawin para maging normal at humaba ang buhay. Kasi nga hindi natin na-check, wala naman libreng check-up. So, Hepa B, marami sa Pilipino, marami din, di nakaka-abroad, dun lang nalalaman na may Hepa B pala sila. So, serious ba siya? Actually, medyo serious siya, chronic Hep B. Sa US nga, mas konti, 2 million. Tayo nga, 16 million. Ang problema sa hepatitis B, 40% ng merong chronic hepatitis B, pwede magkaroon ng komplikasyon. Pwede mag-liver cirrhosis, liver failure, liver cancer, liver transplant. Kaya, dapat aagapan. Tuturo ko lahat dito sa video na to. Isa pang problema sa hepatitis B, mabilis siya makahawa. Kumpara sa HIV/AIDS, takot tayo sa HIV/AIDS. Pero itong Hepa B, 50 times to 100 times more infectious. Mas mabilis kumalat sa dugo, sa injection, sa pagtalik, mas mabilis siya. At 66% ng tao, 2/3, hindi nila alam may Hepa B. Kaya maganda magpa-check din. Ano ang sintomas ng hepatitis B? Dalawa kasi ang hepatitis B. Merong acute hepatitis B, yung bigla ka pa lang, yung bago pa lang yung tama, bago pa lang yung infection within a few months. Merong chronic hepatitis B. Pag acute hepatitis B, usually may sintomas. Tsaka pag bagong tama ka pa lang ng hepatitis B, let's say, baka na-injectionan o baka meron kang kasama sa bahay, may Hepa B, hindi natin alam. Baka nag-share kayo ng toothbrush, yung mga ganyang simple, basta merong sa dugo, sa body fluids. Pag acute Hep B, pwede pang gumaling. May chance pa mawala sa katawan pag nalabanan ng katawan. Kaya lang, merong ibang tinamaan ng acute hepatitis B tapos nitong sintomas, marami nga hindi na nawawala. Ito yung sinasabi kong 16% ng Pilipino sa huling nakita kong datos o 16 million Pinoy may chronic hepatitis B na tuloy-tuloy na may hepatitis B. Ito yung problema natin. Papakita ko muna sa inyo sintomas ng acute hepatitis B. Although hindi lahat naman nagkakaroon nitong sintomas. Yung iba baka kala nila trangkaso lang. Kala nila trangkaso lang, yung pala hepatitis B na. So, nilagnat, naninilaw, baka mamaya paninilaw, hindi nyo nahalata. Nagiging yellow-orange, dark urine. Yung dumi, nagiging light-colored, walang gana kumain, biglang nanghihina. Yan ang hepatitis nanghihina yung katawan. Nagsusuka, masakit dito sa liver area. Masakit ang ulo. Pero mainly, naninilaw, lagnat, masakit dito sa kanang parte ng tiyan, at nanghihina. Yan ang acute hepatitis B. Pero pag acute, may chance pa mawala. Pero pag lumipat na nga sa chronic, yun ang problema natin. Ano yung komplikasyon? Diba? Pag merong chronic hepatitis B, ito yung kinakatakot natin, liver cirrhosis, nagpepeklat yung atay. Pag nasira yung atay, kailangan yung atay panggawa ng parang sa dugo, para sa protina, di ba? Lahat ng mga function. Kaya nga tinawag na liver, so medyo mahihirapan, medyo magkakaproblema sa buhay pag nagkaroon ng cirrhosis. Lalaki ang tiyan, nagkakakomplikasyon, minsan may dumudugo pa dito sa lalamunan, maraming complication niya. So, ayaw mo mag-scarring of the liver kasi pag nasira yan, ay kailangan mo ng atay. Kaya sa ibang bansa may liver transplant. Tayo, ayaw na natin umabot sa liver transplant. Masyadong mahal, mahirap. Hindi naman kaya ng kababayan nating mahirap niyan, tsaka walang libre. So, scarring of the liver, pwede rin mag-liver cancer, mataas ang risk, pwede mag-liver failure, pwede rin mag-activate ulit yung hepatitis B, magkasakit ulit. So ito ang titingnan nyo, paano naahawa? Meron ng 16% ng Pilipino may hepatitis B. Baka yung partner nyo, baka yung asawa nyo, yung boyfriend nyo, yung girlfriend nyo, hindi nyo alam.
Sabihin mo, imposible naman siya. Wala naman siyang ibang sexual contact. Hindi po. Ang problema sa hepatitis B, marami sa Pilipinas. Sa Pilipinas, marami. Compared sa ibang bansa, ibang lahi, mas konti. But marami sa Pilipinas. Kasi nga, hindi na check. Hindi na check may Hepa B. Tsaka, ang transmission natin mula sa nanay na may Hepa B na hindi niya alam, na walang check-up kasi kulang sa pera, napasa sa anak. Yun ang problema. So, yung nanay, tapos sa bahay lang siya nanganak, walang check-up, di ba? Napasa sa anak. Dapat yung sanggol within 24 hours, ang sanggol within 24 hours, binabakunahan sa hepatitis B. Para kung yung nanay man may hepatitis B, protected ang sanggol. Pero sa atin, syempre, sa probinsya, baka hindi na lahat nababakunahan yung sanggol. Kaya marami, kawawa yung bata. Pag yung bata tinamaan ng hepatitis B, malamang tuloy-tuloy na yun eh. Malamang tuloy-tuloy na yun. So yan, mother to child eh. Kaya possible, kahit walang sexual contact, yung mga asawa nyo, pa-check po kayo. Pa-check tayo ng Hepa B, baka positive kayo, hindi natin masabi. Kasi kung positive yung babae o yung lalaki, mahawa niya yung partner niya. Mahawa niya kahit monogamous, kahit wala kayong ibang partner, pwede kasi nga mother to child eh. Meron ding ibang dahilan. Actually, sa ibang bansa, ito duda ko rin, kinakatakot ko rin mga dentista. Mga dentist eh, meron sa US yung hindi nalilinis maigi, kaya dapat doon tayo sa magandang reputable dental mga dentista. Kasi pag hindi na linis maigi yung mga instrument sa isang pasyente, siyempre may dugo, baka may Hepa B, hindi na linis maigi, nagamit sa'yo, dudugo yan, hawa na agad. Nangyari yan sa Amerika, na-document, ang dami, nagka-Hepa B. Dahil hindi malinis yung instrument. Sikat pa yung dentist doon. Dito, hindi natin na-check eh. Ano malay natin? Ayan, no? Any sugat sa bahay, contact, ayan, no? Toothbrush, razor, earring. Siyempre, razor, may dugo. Nahiram mo yung razor. Toothbrush, may dugo. Earring, baka may dugo na pasa. Yung nagpapatattoo, mag-ingat. Nagpapatattoo, nagpi-piercing, sigurado dapat malinis. Kaya ako, yung mga iba nga sa kababayan natin, mahilig mag-IV, yung mga vitamin C, kung ano nung vitamin. Huwag na kayo magpakatusok kasi hindi natin alam gaano kalinis. Mabuti kung doktor gagawa at sterile eh. Ginawa ng Diyos yung balat natin para protected ang dugo sa loob. Huwag natin bubutasin yung balat natin. Pag binutas mo yung balat, yung infection papasok eh. At tapos nagpapa-injection kayo ng mga vitamins. Parang hindi, inumin mo na lang yung vitamins. Delikado. Marami sa ospital. Ayan, no? Hospital. Healthcare, hospital. Minsan, blood transfusion. Baka hindi na-check. Diba? Dapat naman ma-check, pero minsan nasa hospital eh. O baka kahit yung mga nurse, yung doktor, nag-i-inject, natusok niya sarili niya. Marami. O, sharing ito, mga drug abuse. Yung mga nagdodroga, gumagamit through IV. Pwede rin. Nagpapatuli, pero hindi malinis ang pagkagawa, delikado din. At syempre, sexual contact. Kung hindi mo alam ang status ng partner mo. Yan. So, yan ang mga risk factors. Sex contact. Lalo na kung maraming partner. Pag maraming, kasi nahahawa to sa dugo, ang Hepa B sa semilya, sa vaginal fluid, basta fluid ng lalaki, ng babae, sa ari, yan. Okay? Lalo na kung marami kang partner, yung sanggol, yung nanay hindi naman pinapacheck for Hepa B. Diba? Na-expose. Lalo na sa Pilipinas, marami. High infection rate in the Philippines. So, yan ang mga risk natin. Okay? Pinakita ko na sa inyo. Sa dugo, injection, pagtatalik, sa kulungan. Siyempre, sa kulungan, baka merong mga sex practices doon, di ba? Nagpapatattoo. Ayan, no? Ingat po kayo lagi. Basta any sugat, tusok sa balat. Body piercing, higher risk for Hepa B, Hepa C. Okay?
So, kailangan mapacheck natin lahat para safe ang buong pamilya, lalo na yung partner nyo, lalo na yung anak nyo, kasama nyo sa bahay. Simple lang naman eh. Papa-blood test kayo, hepatitis profile. Pwede hepatitis profile. Meron ng Hepa A, Hepa B. O, pag hepatitis profile, hindi ko na ituturo to. Ito kasi yung antigen, ito yung antibody. Gusto mo, meron kang antibody. Paano nagkaka-antibody yung katawan pag nagpabakuna? Pag nagpabakuna ako, tapos na kami ni Doc Lisa magpa-vaccine noon, 3 vaccine yun. Ito yung mga safe to. Ito yung lumang bakuna na safe. Kasi pag hindi nga tayo magpapabakuna sa Hepa B, delikado. Kasi itong antigen, delikado yan eh. Ano? Chronic hepatitis B to, hindi natatanggal sa dugo. Minsan natatanggal siguro, pero maliit ang tsansa. Pag nagka-chronic hepatitis B, nandun na sa dugo eh. Pero pag naunahan mo ng bakuna, meron ka ng panlaban, antibody, kahit ma-expose ka, hindi ka natatamaan dapat. May laban ka na eh. Yan ang gusto mo, vaccinated ka, meron ka ng antibody. So, blood test to, hepatitis profile, malalaman nyo na. Pakita nyo sa gastroenterologist. Pag punta nyo sa gastro, let's say nakita meron kayong chronic hepatitis B, maselan, mahal, matagal, magastos ang gamutan. Okay? Hindi lang basta-basta maraming blood test, chinecheck pa gaano karami yung virus, gaano katapang yung virus. So, merong mga mamahaling gamot bibigay sa inyo, hindi ko na iisa-isahin. Siya na magsasabi, mga lamivudine, iba pa, interferon, mga mamahalin to. Pag matagalan to, minsan gumagaling, minsan hindi gumagaling. Hindi rin lahat binibigyan. So, hindi yung porke inumin nito, gagaling na. Hindi pa rin yun eh. Mag-iingat pa rin, tsaka magastos to eh. Walang libre dito. So, gastroenterologist, kung di natin kaya to, syempre, actually, pag hindi nakuha sa gamot, tulad na sinabi ko, pag nagka-komplikasyon, liver transplant eh. Yan, no, kukuha pa ng donor. Masyado. Millions dito. Kaya sa Pilipinas, pero hirap tayo dito. Milyones. Hindi kakayanin ng ordinaryong tao. Pero yan ang option sa ibang bansa. Kaya nga ayaw natin umabot dito. Simple lang, pa-check kayo ng hepatitis B profile. Kung hindi pa kayo nagpapacheck, pa-check kayo. Punta kayo sa laboratory, hepatitis profile. I-check lang. Kasama yan sa cholesterol at ibang test mo. Para ka lang ng cholesterol test. Pag wala ka pang antibody, wala ka pang panlaban, punta ka sa gastro mo, injection lang 3 beses. Injection now, after 1 month and 6 months. 0 month, 1 month, 6 months. 3 lang. Pag na-injectionan ka na, nagpa-check ka ulit, makita mo may antibody ka na. Mayroon ka ng sundalo laban sa hepatitis B, kahit nakipag-contact ka sa positive, malamang di ka mahahawa ito. Dapat yun na nga eh, sanggol nga binabakunahan eh. Lalo na kung high risk. So, pa-check po tayo nito. Yan ang vaccine series. Safe po to. Ito yung safe na bakuna. Mahirap kasi kalaban to eh. Ito yung sakit na mahirap kalaban. Lalo na 16 million Pinoys meron nito. Kaya kahit mga, mamaya sa dentista pa tayo matsambahan. O mamaya ma-hospital tayo, nagswero, matsambahan tayo. O baka nasugat, nagpatattoo, hindi mo masabi eh. Mga accidental, baka may aksidente, may dugo, na tumulong ka, di ba? So, yan, ano gagawin natin? Ngayon, kung may hepatitis B, ano gagawin? Siyempre, kumain ng masustansya. Marami ng bawal sa inyo. Isa-isahin natin, ito yung mga bawal. Dapat maraming tubig, bawal hindi uminom. Mas maraming tubig, mas maganda. 8 glasses, 10 glasses of water para gumana yung atay. Atay, kailangan ng tubig. Bawal ang alak. 0. Ni beer, ni tikim, ni meron kang hepatitis B, kahit wala kang hepatitis B. Any liver problem, kalimutan mo na. Yan ang sisira sa atay natin. 0 alcohol. 0 smoking. Wala kang choice talaga. Ay, may hepatitis B na eh. O, paano makaka-abroad? Mahirap na maka-abroad eh. Kasi hindi nga mawawala sa dugo yung Hepa B. Although may small chance mawawala pa rin, punta tayo sa gastroenterologist nyo. Huwag magpapataba. Mas mataba, mas mahirap
ang atay natin. Matatamis. Ayaw natin matatamis. Baka mag-fatty liver tayo. Okay? Ayaw natin matatamis. Huwag din mamantika. Sobra dami kinakain. Ayaw ng atay yan. Hirap yung atay natin. Mamantika, matamis, mamamaga yung atay natin. Ano? Very oily, very fast food. Hindi na pwede yan sa may liver disease. Ito, unsafe sex. Tulad na sinabi ko, one partner lang at i-check mo yung partner mo na wala siyang hepatitis B. Yung gamot, tuturo ko mamaya. Iwas stress, sapat na tulog. Dapat may exercise din. Okay? Huwag din sobra pagod. Huwag din sobra pagod. Tama-tama lang yung exercise. Tapos regular check-up para bantayan yung liver mo kung ano nangyari. Pinapa-ultrasound din yung liver, chinecheck kung may sira, may bukol, binabantayan din. Isa din binabantayan natin yung gamot. Kasi pag meron ka ng hepatitis B, kahit wala kang hepatitis B, ingat tayo sa gamot. Kahit simpleng paracetamol, ingat tayo. Paracetamol, very safe yan, di ba? Pero sa may liver disease, dapat medyo low dose lang tayo. Kahit normal dose, tumataas minsan liver enzymes eh. Okay. Pwede uminom, pero siguro mas mababa lang. Baka 500 milligrams, baka hanggang 3 times a day lang. Konting ingat kasi may tama na liver. Kahit aspirin, ingat din. Okay? Papaalam nyo muna sa doktor nyo na may liver problem, may hepatitis B, pwede ba to? May mga antibiotics, pinag-iingatan. Itong mga gamot sa arthritis, steroids, allopurinol, sa uric acid, sa gout, medyo ingat din tayo. So, ito yung mga medyo pwede makasira. Gamot sa tuberculosis, pwede rin makasira sa atay. Ito, statin, sa cholesterol. Di ba sinabi ko sa inyo, sa cholesterol, pwede rin makasira sa atay. So, ang point ko, hindi naman masama itong gamot sa normal na tao. Pero kung meron ka ng sira sa atay, dahil meron kang hepatitis B na nanghihina nga, kasi meron ka na nitong mga virus sa katawan mo na hindi nawawala, chronic hepatitis B, lalong doble ingat tayo dito sa gamot. Kasi mapapagod yan, hirap na hirap yung atay natin. Lalo na yung mga chemotherapy, nako, hirap yung atay niya. Pero syempre, kung may cancer, pros and cons yan. Herbal supplement, huwag na kayo basta-basta inom ng vitamins. Herbal supplement, wala muna lahat. Paalam nyo muna sa doktor nyo. Kasi dadaan lahat sa atayan. Baka yan pa mag-trigger ng liver failure. Ingat sa mga pesticide, chemical, pamatay ng mga insekto, sa mga halaman, sa ipis, ingat lahat dyan. Diagnosis, treatment, stop exposure. Healthy liver, okay, tubig, ayan, ang mga healthy foods natin at kukonsulta tayo sa inyong gastroenterologist. So kung may Hepa B, alam nyo na yung healthy lifestyle, mas maingat ka dapat, tapos kahit di naman mawala, basta tuloy-tuloy lang. Check lang tayo sa gastroenterologist. Ingat-ingat lang sa katawan, dapat mabuhay din tayo ng mahaba at maayos. Salamat.